Basta, sumama ka na lang sa akin. Ano, mamayang gabi ah. Ano muna yan? Kailangan ko isiguro. Baka mamaya niloloko mo lang ako eh. Hindi, promise. Sobrang laking kita nito para sa pamilya mo. Ano ba yan? May mga magpa-party. Kailangan lang makisama sa clients. Isang gabi lang, sold na. Parang delikado yata yan. Wala tayong choice. May mga taong naghahanap buhay. Kailangan ko rin ng tulong mo. Alam mo ba na hindi lahat ng kabataang may kita natin ay tunay na malaya? Sa likod ng mga pangarap at ngiti ng ilan, may mga kwentong puno ng takot at pang-aabuso. Isa sa mga pinakamabigat at paglabag sa sexual at dignidad ng tao ay ang human trafficking. Ang human trafficking ay ang illegal na pagre-recruit, pagdadala o paggamit sa isang tao sa pamamagitan ng pagdilinlang, pananakot o pamimilit para sa sapilitang paggawa o sexual na pagsasamantala. Sa Pilipinas, ito ay pinagbabawal sa ilalim ng Republic Act No. 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na pinalakas ng Republic Act No. 10364. Layunin ng mga batas na ito na protektahan ang mga kababaihan, kabataan at iba pang mahihinang sektor laban sa pang-aabuso. Kami ay naninindigan na ang human trafficking ay isang malinaw at matinding paglabag sa sexual na karapatan at dignidad ng tao. Hindi kailanman dapat tratuhin ang tao bilang produkto o pagkakakitaan. Ang bawat isa ay may karapatang mabuhay ng may kalayaan, respeto at seguridad. Hindi lahat ng alok ay totoo. Maraming biktima ang niloloko sa pamamagitan ng pekeng trabaho at pangako ng magandang buhay. May mga biktima ng trafficking na nare-recruit ng kaibigan. Minsan sila mismo ay biktima rin o napipilitang magdala ng iba dahil sa takot. Ang bawat tao ay may karapatang igalang at protektahan. Pag isang tao ay pinilit sa prostitusyon o sa pilitang trabaho, nawala ang kanyang kalayaan at dignidad. Ginagawa siya parang bagay na maaaring ibenta o kontrolin. Ayon sa mga ulat ng pamahalaan at pandaigdigang organisasyon, libo-libong tao sa buong mundo ay nagiging biktima nito bawat taon at maraming sa kanila ay ang kabataan. Ang mga trafficker ay madalas gumagamit ng social media upang makahanap ng biktima dahil aktibo online ng mga kabataan nagiging mas madali para sa mga sindikato na gumamit ng pangloloko at mga peking kakakrinan lang ang pangakong trabaho o scholarship. Dito pumapasok ang kahalagaan ng pagiging papanuri at maingat sa pakipag-usap sa hindi kilala online. Bilang mga kabataan, maaaring isipin natin na malayo ang isyong ito sa atin. Ngunit, ang katotohanan, maaari itong mangyari kahit kanino. Isang maling desisyon, isang peking alok, isang taong nagkunwaring kaibigan. Kaya, mahalaga tayo ay may sapat na kaalaman at lakas ng loob na magsabi ng hindi. Ano ang maaari nating gawin? Una, maging mapanuri sa mga alok ng trabaho, lalo na sa online. Pangalawa, huwag basta magbigay ng personal na impormasyon sa hindi kakilala. Pangatlo, i-report agad sa magulang, guro o autoridad ang kahina-hinalang sitwasyon. Panghuli, suportahan ang mga programa ng paaralan tungkol sa child protection at online safety. Ang simpleng pagbabahagi ng tamang impormasyon ay makakatulong upang makaiwas ang iba sa panganib. Ang human trafficking ay hindi lamang problema ng gobyerno. Problema ito ng bawat isa sa atin. Kaya't bilang kabataan, may kapangyarihan tayo maging bahagi ng solusyon. Kaya't huwag manahimik, huwag magbulag-bulagan, huwag hayaan may masira pang pangarap. Maging mapagmatyag, maging responsable, maging boses ng mga walang lakas magsalita. Dahil ang tao ay hindi produkto, ang tao ay may dangal. At ang dignidad ay hindi kailanman dapat ipagpalit o ipagbili.